papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ikasampu tayo ng Agosto at ngayon ay kapistahan ni San Lorenzo, isang daikono at martir. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa bida ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ang butil ng trigo ay hindi lumalago habang hindi ito naitanim at namamatay. Ngunit kung ito ay namamatay, ito ay magbunga ng marami. Gaya ng mga martir, gaya ni San Lorenzo na dayakono at iba pang mga martir, pinayabong ang pananalig at ang ating simbahan upang maglingkod sa ating Poong Hesus Nazareno, sa ating Diyos na Ama at sa Espiritu Santo, upang lalong lumaganap ang pananalig sa Diyos. Tayo, kuminsan, dahil sa ating karupukan at kahinaan, ay magkasala. At dahil dito, dumulog tayo sa ating mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan na. Pinuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin. Pila sa salamatan,
ka namin, dahil sa dakila ang kinapulihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo na diakono ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minamahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob.
magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga na sinasabi sa kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha. Walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo ito. Malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, manatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga ng kanyang buhay ay siyang mawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.
purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Ngayon, 10 ng Agosto, ay kapistahan ni San Lorenzo, isang diakono at martir. Si San Lorenzo na diakono at martir ay kilala sa ating simbahan dahil sa kanyang pakisalamuha at pagtutulong sa mga dukha o mahihirap. Noong ang imperyo ng Roma ay gusto nilang angkinin ang kayamanan ng simbahan, ay kanya pong dinala ang mga dukha o mga mahirap sa lungsod ng Roma at sabi niya, ito yung kayamanan ng simbahan. Magpahanggang ngayon, nakikilala ang mga mahirap na kayamanan ng simbahan. Kaya tayo tinatawag kung minsan, Church of the Poor, ang simbahan na tumutulong sa mga dukha. Kaya po ang ating pinakalaman ng ating mga pagbasa ay tungkol sa paglilingkod. Ang trabaho ng isang diakono ay paglilingkod, sapagkat ang pangalan na diakono at si San Lorenzo ay isang diakono, ang diakono ay mula sa salitang Grego, diakonia, mula sa diakonio, na ibig sabihin paglilingkod. Nasa Hebreo naman, dahil nagmula po sa ating Panginoon na isang Hebreo, ang paglilingkod ay lesheret, na sa Latin ay servere, at para sa atin, paglilingkod, na siyang tunay na pagbigay ng panahon, ng kakayahan sa kahit sinong tao, lalo't higit na yung mga nangangailangang paglingkuran. Ang paglilingkod o diakonia ay isa sa 3 mahalaga na aspekto ng ating simbahan. Ang una nito ay tinatawag na kerigma. Kerigma, ito yung pagtuturo. Dito ang ating mga katikismo o katekesis, ang ating dogma, ang teolohiya, ang mga pag-aaral tungkol sa ating pananalig o panampalataya na simbahan. Kaya tinatawag na kerigma na dapat dalhin sa kapwa. At pangalawa, yung kininiya. Kininiya ay ang pagbuklod na maging sambayanan. Tinatawag natin ito sa bagong salita na BEC, Basic Ecclesial Communities, o munting pamayanang Kristiyano, na kung saan tayo ay naglilingkod bilang maliliit na mga pamayanan ng Diyos, na marublob nating ipinapahayag ang ating pananalig sa Kanya sa ating tunay na pagbibigay ng ating panahon, kakayahan, at mga biyayang material upang maglilingkod tayo sa Diyos sa pamagitan ng ating paglilingkod sa pamayanang Kristiyano o sa nananalig ng ating Panginoon. Kaya kapag tingnan po natin, mayroon ng tinatawag na kerigma, kininiya, at diakonia. Pupunta tayo sa diakonia. Sa diakonia, una po sa lahat, ay dapat po nating tingnan na ito ay pagpapahayag ng ating pag-ibig. Kaya sinasabi sa ating unang pagbasa, sa pulang sulat ni San Pablo sa taga-Corinto, Kapitulo 9, versos 6 hanggang 10, na tayo ay maglilingkod ng tunay, na buong puso. Sapagkat sinasabi ni San Pablo, ang naghasik ng kakaunti, kakaunti din ang anihin. Ibig sabihin, kung ang ating pananalig sa Diyos at panampalataya ay hanggang doon lang sa debosyon, o dili kaya napakaliit na panahon para sa Panginoon, kakaunti din ang ating anihin na mga biyaya
sa kaligtasan sa langit sa pagdating ng panahon. Sapagkat gusto ng Diyos na tayo ay magkaloob. At sinasabi pa ni San Pablo na ibig ng Diyos na may kusang pagluloob sapagkat ang magagawa na nagbibigay ng marami o higit pa sa Kanya ay pagbigyan din ng Diyos ng mga biyaya upang magpapatuloy siya sa kawang gawa, magpatuloy siya sa Kanyang paggawa ng mabuti dahil sagana o kaya tinatawag natin sa ating salita ngayon, siksik, liglig at nag-uumapaw. Kapag ka marunong tayong magbigay, siksik, liglig at nag-umapaw din ang mga biyayang ibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ayon pa sa ating Salmo 111, versikulo 5, ang taong matuwid ay tunay na magkaroon ng habag at kabaitan na napahayag sa kanyang paggawa ng mabuti o ibig sabihin, pagtulong sa kapwa. Sapagkat kung tinutulungan natin ang ating kapwa-tao, lalo't higit na yung nasa laylayan ng lipunan, yung mga maliit, yung mga mahirap, ang Diyos na ang ating pinaglilingkuran. Sapagkat sinasabi niya, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, Versikulo 40, kung ano ang ginagawa niyo sa pinakaaba kong mga kapatid, ito'y ginagawa niyo sa akin. Ang gusto lang ng Panginoon na tayo ay maglilingkod sa Kanya. At ano ba ang pinakarurok ng ating paglilingkod? Gaya ng ating Panginoon, nagsabi siya na wala ng pinakadakila pa sa isang kaibigan liban sa pag-aalay ng kanyang buhay sa kanyang kaibigan. At ito ay ginawa ng ating Panginoon. Nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Ito yung pinakarurok ng paglilingkod ng tao na handa tayong mag-alay ng buhay para sa ikabubuti, para sa kaligtasan ng karamihan. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, gaya ng butil ng trigo. Kapag ka ang butil ay hindi na itanim at hindi ito namamatay, manatiling isang butil lang. Ngunit kung ito'y namamatay, yumayabong, tumutubo at yumayabong ang bagong trigo na ito'y namumunga ng marami. Ang pagyabong ng simbahan, ang pag-unlad ng simbahan, ang pag-unlad ng ating panampalataya ay salamat sa mga pag-alay ng buhay ng ating mga martir. Mayroon na tayong 2 martir sa Pilipinas na ginawang santo, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod. Marami pang mga nakasalang na darating na mga banal mula sa ating bayan na nag-alay ng buhay sapagkat ito ang paglilingkod sa Panginoon na handa tayong mag-alay ng pinakamahalaga at walang iba kundi ang ating sarili para sa ating pagpupuri at pagpupugay sa Diyos, para sa ating pagdadala at pakibahagi ng ating pananalig sa ating kapwa, para sa ating pagpapahayag na ang Diyos ay mabuti sapagkat tayo ay nabubuhay na may kabaitan, na may kabutihan o kabutihang loob, na tayo'y gumagawa ng mabuti sapagkat naniniwala tayo ng Diyos. Yung lahat ng mga naniniwala ng Diyos naggagawa ng mabuti sapagkat ang Diyos ay mabuti, pakipalakpak ng mas malakas pa sapagkat ang Diyos ay may kabutihang loob. At dahil sa kanyang kabutihang loob, siya ay nagpadala, nagbuhos, nagpaulan ng mga biyaya. Mga biyayang kinakailangan upang tayo'y maligtas. Siguro sa inyong panalangin, parang sabi nyo, matagal pa yata, hindi ko pa natanggap ang mga hinihiling ko sa Pong Hesus Nazareno. Pero ang ibibigay sa iyo ng Diyos ay sa kanyang panahon, sa kanyang paraan,
at para sa inyong kaligtasan. Yung gustong makatanggap ng biyaya mula sa ating pong Isus Nazareno, pumalakpak upang matanggap natin ang mga biyaya na ating matanggap sa ating Panginoon dahil sa ating paglilingkod. Diakoni, paglilingkod. Diakonia, na tayo'y maglilingkod sa Panginoon at ang ating panahon, ang ating kakayahan, anuman ang biyayang ating natanggap, yan ay kusa nating ibinabahagi sapagkat napahayag ang ating pag-ibig at ang ating pagmamahal sa Diyos sa ating kabutihang loob, sa ating kawanggawa at sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilapit natin sa Kanya sa panalangin. At atin pong itutugon, loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga diakono ng simbahan, naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa salita at halimbawa. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga dukha, naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ang ating katawan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makapasok sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo, Diakono, ang iyong martir, tanggapin mo ang aming mga kahilingan. Inilalapit namin sa ngalan ng iyong muling nabuhay na anak, na buhay at naghari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha. Sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naman kapangyarihan tunay nga marapat niya kay aming pasalamatan ng aming kagalakan na si San Lorenzo Diacono ay parangalan. Siya'y kapanag naming may panindigan ikaw ay pahiyag kay siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap siyang anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap. Hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbuni siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Nagtala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlayan may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Lorenzo Diacono, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin Sambahin ang ngalan mo, Mapasa amin ang parian. hindi Sundin ng ang loob mo dito mo, sa lupa para ng sa sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nilig namin kabiyadya sa lahat ng masama. Pagkuluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilahi sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinarabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at ang aming pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. O Diyos, Ikaw ang naghihanap
tanging hangad na uuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit ng papuri alay. Ngunit ako'y ikaw habang nahilay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na ika-15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo Diacono, na makapagdulot naman kami ng paglalingkod na inasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno, kayong mga narito, kayo minaugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at mga nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod
pagpalain kay lagi ng Pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, at lahat ng nabigay sa atin. Naway ang Pong Isus Nazareno ay magpapala sa inyo ng biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Paglilingkod, bahagi ng ating marubdob na pagpapahayag ng ating panampalataya sa Diyos ay ang taus-pusong paglilingkod. Maglilingkod na siyang pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Diyos. Ngayon na po ang pugbasbas, mayroon po lamang itas bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Isus Nazareno, inihag mo siya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan may itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala ng mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako sa binyag na ikaw ay kaling ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naging taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ating Pong Madre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinaraman ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno,